Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miatis Basyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 3, 2025 and our topic is all about ano ang pangako ni Kristo, and our concept is all about second coming of Christ. So yung second coming of Christ ay ang biglaan, personal, nakikita at physical na pagbabalik ni Jesus mula sa langit papunta sa lupa. So gaya ng kanyang ipinangako sa kasulatan, hindi tulad ng kanyang unang pagdating sa kababaang loob, siya ay babalik na may kapangyarihan at kawalhatian. So sa kanyang pagbabalik, magkakaroon ng huling paghatol, pagkumpleto ng plano ng kaligtasan, pagkabuhay ng mga patay, pagtitipon ng mga anak ng Diyos, pagpaparusa sa masasama, at pagsisimula ng bagong langit at bagong lupa. So our Bible readings for today is all about Acts chapter 1 verse 8 to 11, ASND version. Si Jesus na ito na kinuha mula sa inyo at dinala sa langit ay babalik na gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya doon. So ngayon dito na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the second coming of Christ. First, it is visible, bodily, and unmistakable. So yung pagbabalik ni Jesus ay hindi lihim kundi makikita ng lahat ng tao. Walang makakapagbaliwala o makakapagpanggap na ito'y nangyari na dahil ito'y malinaw at tiyak. Second is it is both salvation and judgment. So para sa mga sumasampalataya, ito'y araw ng kaligtasan at katuparan ng mga pangako. So para sa mga hindi sumunod kay Kristo, ito'y araw ng paghatol. And lastly, it is the end of all evil, suffering, and death. So sa pagbabalik ni Jesus, matatapos ang lahat ng kasamaan, kirot, at kamatayan. So papalitan ito ng ganap na katarungan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. So, ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, first application is prepare the way for the coming of the Lord. So, syempre, dapat maging handa tayo sa kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan at pagsunod sa kanyang salita. So, yung tunay na paghahanda ay ang manatiling tapat kay Jesus araw-araw. Second is plant seeds of hope in the hearts of people. So syempre, dapat tayo magbahagi ng mensahe ng kaligtasan upang ang iba ay magkaroon ng pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. So dapat maging liwanag tayo sa gitna ng kadiliman. And lastly is persuade your family to become kingdom workers. So syempre, hikayatin natin mga pamilya na magsilbi sa Panginoon at maging bahagi ng kanyang gawain. So yung pagiging manggagawa sa kaharian ay paghahanda para sa walang hanggang gantimpala. So ngayon dadakon tayo sa ating last part, is our discussion. And our discussion talks about how can you practically persuade your family to become kingdom workers in preparation for the second coming of Christ. So para kasi sa akin is maaari nating hikayatin ng ating pamilya na maging kingdom workers sa pamamagitan ng magandang halimbawa ng pananampalataya at pagmamahal kay Lord. So kung nakikita nila tayo or nakikita nila sa atin ang masigasig na pagbabasa ng Biblia, panalangin, at paglilingkod, mas malaki yung posibilidad na ma-engage silang sumunod din. So, maaari rin tayong mag-invite sa kanila sa mga gawain ng simbahan at ipaalala na ang lahat ng ginagawa natin ay para kay Kristo at may walang hanggang gantimpala. So, natutunan ko po sa devotion na ito na ang tunay na paghahanda sa pagbabalik ni Jesus ay hindi lamang sa sarili kundi sa pagtulong din na madalang ang ating pamilya sa paglilingkod sa Kanya. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa pangako ng iyong pagbabalik na magdadala ng ganap na kaligtasan at pagtatapos ng lahat ng kasamaan. Lord God, turuan mo kaming laging maging handa sa pamamagitan ng pamuhay ng may kabanalan at pagsunod sa iyo. Lord God, tulungan mo kami hingkayatin ang aming pamilya na maging tapat na manggagawa sa iyong kaharian. Naway sa iyong pagbabalik ay matagpuan po namin ang tapat at masigasig na naglilingkod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.